Ayan, isa nga pong malakas na amen. Amen! Praise God! Sige po, bago po tayo magsimula, atin po munang banggitin ang ating panunumpa sa umagang ito. Sabay-sabay po natin basahin. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa isang panibagong pribilehiyo na kami po ay malayang nakakapagpuri, nakakasamba, at makakapag-aral ng inyong salita. Panginoon, sa paglapit po namin sa inyo, dalangin namin na kami po ay linisin ninyo sa aming mga kasalanan. Panginoon, kung meron kayong mga nakikitang karumihan ngayon sa aming puso, ito po ay i-reveal ninyo. Ito po, Panginoon, kami po ay patawarin ninyo sa mga bagay na to. Lord, gusto po naming maging malaya ang pagkilos ng banal mong spirito sa umagang ito. Gusto po namin, Panginoon, na mangusap po kayo sa amin at kayo po, Panginoon, ay marinig namin at kami po ay magbago patungo po doon sa kalooban ninyo. Panginoon, wala pong ibang magaling sa umagang ito. Wala pong ibang makapangyarihan, wala pong ibang mabuti, wala pong ibang katulad ng pagmamahal ninyo na naipakita ninyo sa amin. Ikaw lamang po yun, Panginoon. Lord, this is your day. And we believe, Lord God, na there is no accident in everything. And that's why we believe that this morning, this day, you will talk to us, O Lord. Lord, salamat po sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito, Panginoon, nagkaroon kami ng assurance that our sins, Panginoon, hindi na dapat naming katakutan. Na ang hell, hindi namin dapat katakutan. Because, Lord, because of what you did on the cross, kami po ay napatawad ninyo. And because of your resurrection, our faith in you is alive. Lord, this is all for you. We bring back to you the highest honor and glory. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Ayan, tayo pong lahat, mga kapatid, ay makakaupo na po. Isa pong magandang umaga sa bawat isa. Pakibati nga muna yung katabi mo. Magandang umaga. Ayan, so bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan ngayong umaga, may katanungan po muna ako sa inyo. Hindi natin ito madalas na pag-uusapan, hindi natin ito madalas nasasabi, or mga naaaral dahil minsan tayo ay natatakot kapag ito ay naririnig natin. May tanong ako sa inyo, what is the meaning of sin for you? What is sin for you? Ano ba ang kasalanan para sa inyo? Siguro marami tayong iba't ibang kasagutan patungkol sa kasalanan. Pero alam nyo ba, mga kapatid, ang meaning ng sin na pinanggalingan nito sa Greek word ay tinatawag na hamartia. Pag sinabing hamartia, meaning you miss the mark. Sino na po dito ang nakapaglaro ng dart? Marahil, marami dito sa atin ang naglaro na ng dart. Di ba ho, kapag tayo ay naglalaro ng dart, meron po tayong hinihit na mark, which is yung nasa gitna. Kapag hindi natin natamaan yon, we miss the mark. We miss the center. We miss the standard. Maliban doon, sino na po dito ang nakapaglaro ng archery? Di ba sa archery, mga kapatid, kapag tayo ay, nagpapana, ihihit natin yung nandun sa ating unahan na nasa gitna at kapag hindi natin na-hit, na-miss natin yung mark. Na-miss natin yung standard. Maliban doon, sa firing range. Di ba sa firing range, mga kapatid, kapag tayo ay nagpa-firing range, although hindi ko pa siya naranasan, pero meron din tayong inihit na mark, which is yung nasa gitna. Kapag hindi natin na-hit yon, we miss the mark. We miss the standard. Alam niyo po ba, mga kapatid, ganun po ang ibig sabihin ng sin. Ang sin is to miss the mark. To miss the mark or to fall short of God's standard. Merong standard si Lord, hindi natin na-hit. Merong standard si Lord, hindi natin nasunod. Merong standard si Lord, meron tayong ibang ginawa para lang sundin yung standard na yun. And still, we miss the mark. Alam niyo po, mga kapatid, since all of us here, every Sunday or every day or every week, we are studying the Bible. Alam niyo po, lahat tayo ay tinawag ng Diyos, mga kapatid, to continually grow in Christ by turning away from our sin at mabuhay ng buhay na nakaka-please sa Diyos. Alam niyo po, desire ng Diyos simula sa Old Testament
na ang tao ay maseparate talaga sa sin. Kasi ang sin, mga kapatid, or ang kasalanan, malaki ang nagiging destroy niyan sa buhay ng isang tao. Malaki ang nagagawa niya para i-separate ka sa Diyos. Kaya ang desire ng Diyos, mga kapatid, that all the people who believe in Him must be separate away from the sin. Sabi nga sa Isaiah chapter 52 verse 11 from the Old Testament, mga kapatid, Depart, depart, touch no unclean things, come out from it and be pure. Di ba? Wag daw nating hawakan, wag daw nating subukan, wag nating lapitan, mga kapatid. And throughout the ministry of Jesus, Jesus repeatedly addressed the issue of sin. Hindi niya po inignore o tinirit lightly yung mga kasalanan ng tao. Although Jesus came to this earth to save us from our sins, pero hindi niya yung tinirit lightly. Alam niya na malaki ang pwedeng maging epekto ng sin sa buhay ng isang tao. And according to 1 John 3:4, hindi ko na po nailagay yon, pero I want you to listen very carefully. According to 1 John 3:4, mga kapatid, sin is lawlessness. Ibig sabihin, ang kasalanan ay pagsuway sa banal na kasulatan. Hindi lang yon. Sabi sa John chapter 5 verse 14, See, you are well again, stop sinning or something worse may happen to you. Tignan nyo si Jesus nagsabi nun pinagaling niya yung isang disabled man, pinagaling niya yung isang tao at nung gumaling na, sabi ni Jesus sa kanya, tignan mo, magaling ka na, huwag ka nang magkasala pa or something else or something worse may happen to you. Kapatid, Jesus is serious about sin. Ang Panginoon natin na sinasamba natin is very serious about this. Not because He wants to condemn you, not because He wants to condemn me, not because He wants to condemn everyone, but because He wants to save us from the slavery of sin. Hindi ka man slave physically on anything in this world, but you know what, mga kapatid, pwede kang maging alipin ng isang kasalanan. At yan po, mga kapatid, ang sobrang seryoso ang Diyos na gusto nating pag-usapan. Pastor, kaya ko bang maging perfect? Kaya ko ba talagang maging 100% sinless? We cannot. But with the help of the Holy Spirit, we can overcome the things na binibigay ng mundong to. So ang main question is, if God continually calls us to holiness, kung tinatawag tayo ng Diyos sa holiness, why do many Christians still struggle with the same sins? Bakit? Di ba? 10 years ka ng Christian, 5 years ka ng Christians, 4 years ka ng Christians, or maybe at least halos 1 year na, or ilang buwan. Bakit paulit-ulit pa rin na nag-i-struggle tayo dun sa sin na binabalik-balikan natin? Why are there sins that seem impossible to remove from our lives? Kapatid, ang goal natin, ang desire natin, with the power of the Holy Spirit, is alisin ang sin. Or sin, alisin. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Ang title po natin, Sin, Alisin. So, basahin po natin ang text from John chapter 8, verses 1 to 11. But Jesus went to the Mount of Olives. Verse 2, At dawn, the teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. Verse 5. In the law of Moses commanded us to stone such women. Now what do you say? Verse 6. They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, Let any of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Verse 8. Again, he stooped down and wrote on the ground. At verse 9, at this, those who heard began to go away, one at a time. The older ones first, until only Jesus was left, with the woman still standing there. Verse 10,
Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" Verse 11, "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go now and live your life of sin." Yung sinabi po ni Jesus dito sa babae, yung go now and live your life of sin, yung word na sin na ginamit po ni Jesus dito, mga kapatid, is yung kaninang binanggit natin na Greek word, the hamartia, to miss the mark. This story, mga kapatid, is very familiar for everyone. Madalas ito po ay napag-uusapan natin, napag-aaralan natin, or minsan kahit hindi natin binubuklat ang Biblia natin, ito po ay familiar na po para sa atin. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, habang mas pinag-aaralan natin ang passage na to, makikita natin na hindi lang dito ang babae ang nagkasala. Alam niyo ba yon? Hindi lang dito, babae po ang nagkasala. Sa totoo lang, lahat po ng tao na nabanggit dito, maliban kay Jesus, sa kwentong to ay may kasalanan. May kasalanan po. At makikita rin natin sa passage na to na may dalawang way. How can we commit sin? Pastor, paano yun? Nakita ko yung babae lang ang nag-commit ng act of adultery. Siya lang naman yung nakita ko. Parang wala nang ibang way para makita natin dyan sa passage na yan na nagkakasala pa yung iba. Minsan, alam niyo po, hindi natin napapansin that we are already committing or doing sins sa buhay natin. There are two ways that we can see here how people sin. Number one, mga kapatid, is the sin of commission. Number one way we commit sin or we sin in this way, the sin of commission. Ito po yung doing what God forbids. Ibig sabihin, pinagbabawal pero ginawa mo pa rin. Katulad ng ginawa po ng babae, ang babae po, mga kapatid, ay nag-commit ng sin, pinagbabawal yon sa batas na huwag kang makikipag-ngalunya or huwag kang makikipag-interact or alam niyo po yun, connect sa hindi mo asawa, pero ginawa ng babae. So, he commit this sin of commission. Sometimes in our lives, mga kapatid, marami tayong nagagawa. Madalas dito sa way ng sin na to, we commit, mga kapatid, yung lying, we commit yung cheating, we commit yung cursing, or anything na may isip natin na pinagbabawal ng Diyos, tapos ginawa mo, you are doing the sin of commission. Ano pa? Ano pa yung isang way that we can see here na, thank you po, way na ginagawa natin, which is yung sin of omission. So kanina, commission, ngayon, omission. Ano naman yung omission? Omission is failing to do what God commands. Ibig sabihin, hindi ka gumawa ng masama, pero hindi mo naman ginawa yung mabuti. Di ba? Hindi mo ginawa yung masama, pero hindi mo naman sinunod yung sinasabi sa'yo. Di ba? Sinabi sa'yo, magpakita ka ng kabutihan, hindi mo pinakita ng kabutihan. Hindi naman ako nagtaray, pastor. Hindi naman ako nag-attitude, pastor. Hindi naman ako nagsabi ng masasamang bagay, pastor. Hindi naman ako nag-isip ng mga bagay na dapat kong gawin, pastor. Pero hindi ka nagpakita ng kabutihan. You are still committing a sin. And that is a sin of omission. Alam niyo po, sabi po sa James 4:17, basahin ko lang po sa inyo. If anyone then knows the good they ought to do, and doesn't do it, it is sin for them. Alam mo na yung mabuti, hindi mo pa rin ginawa. Sige, halimbawa tayo, mga kapatid. Halimbawa, lahat tayo dito nagso-social media. Lahat tayo nakakakita ng different posts. And alam natin na ang iba't ibang posts, it's either can destroy the people who are reading it or can inspire the people reading it. But still, dahil sa mga selfish desires natin, mga kapatid, sometimes, hindi tayo aware. Kala natin, ang motibo lang natin is maganda for our own benefits, may hindi na pala tayong magandang bagay na nagagawa. We are promoting gambling. Di ba? Sasabihin mo, gusto ko lang naman makatulong sa iba na may makukuha silang benefit dito eh. So ipopromote ko to. Ako din naman. Pero hindi natin alam, mga kapatid, hindi na pala yun makakabuti sa kanila in the long run. We are promoting gambling. O halimbawa, sa school, ang mga estudyante, hindi man ikaw yung nangopya, pero alam mo kung sino yung mga nagkodigo at nagtatanong yung teacher mo, pero hindi mo sinabi, nag-commit ka pa rin ng kasalanan, kahit hindi ka parte ng kasalanan.
Nagkakaintindihan tayo? Gising po kayo? Okay. Mga kapatid, hindi lang yon. Halimbawa, mga kapatid, sa trabaho mo, alam mo na hinahanap ng katrabaho mo yung misis. Alam mo kung ano ang ginagawa ng katrabaho mo at one day hinanap ng misis niya yung katrabaho mo. Alam mo kung anong ginagawa niya at nagtatanong yung misis niya pero hindi mo ginawa. You're still committing the sin of omission. You know what to do, you know what is good, you know what can help the people around you, but still, hindi mo ginawa. Best example dyan mga kapatid, yung sa The Good Samaritan. Marami ng taong nakakita sa kanya pero hindi siya tinulungan. Alam na helpless siya pero hindi siya tinulungan. Mga kapatid. So, masasabi natin dito sa verse na to na ang babae ay nagkasala dahil sa ginawa niya. Nagkasala din ang Pharisees and even the crowd who's watching dahil sa hindi nila ginawa. Magkaiba po ng uri ng kasalanan. Pero pareho po silang nangangailangan ng tagapagligtas. Pareho, mga kapatid, ang mga tao doon na nangangailangan ng pwedeng magbago para sa kanila. So, Pastor, ang tanong ngayon, bakit hindi natin naaalis ang kasalanan sa buhay natin? Matagal na akong Christian. Pastor, bakit ganon? Baka nga mas matagal pa ako sa yung Christian, Pastor, pero bakit hindi ko pa rin naaalis hanggang ngayon? Number one, mga kapatid, na pwede nating matutunan dito. Bakit hindi natin naaalis ang kasalanan sa buhay natin? Because sometimes, or most of the time, we put our agenda before Jesus' teaching. Basahin ko lang sa inyo yung verses 1 to 3, mga kapatid. But Jesus went to the Mount of Olives. At dawn, he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him, and he sat down and teach them. Verse 3. Next, please. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group. Alam niyo po, mga kapatid, ang setup po ng time na to, si Jesus po ay nagtuturo sa temple courts. May mga taong nakikinig, kasama yung mga disciples niya, at alam ng mga Pharisees na nagtuturo po si Jesus. May agenda si Jesus, pero meron ding ibang agenda, yung mga Pariseo. Meron po silang ibang gustong gawin. Meron po silang ibang plano, mga kapatid. At meron po silang ibang motibo. Alam niyo, kapag napag-uusapan yung word na agenda, madalas naaalala ko yan kapag nagmi-meeting kami ng mga co-teachers namin, anong agenda natin today? At ibig sabihin, anong plano natin today? At itong plano na to, ito yung gusto nating masunod dun sa trabaho natin, sa trabaho namin noon. At minsan, mga kapatid, ang gusto ni Jesus that time is masunod yung tinuturo niya. Pero dahil iba ang agenda ng mga Pariseo, ininterrupt nila si Jesus. Pumasok sila, ininterrupt, ginulo, inignore nila ang Panginoon. Alam niyo po, ganito rin tayo minsan. Hindi natin tinatanggi si Jesus bilang Diyos natin. Pero alam niyo po ba, minsan, mas inuuna natin ang gusto natin kaysa sa gusto ng Diyos. Kaya minsan hindi natin natatanggal yung kasalanan. Bakit? Kasi yung gusto natin ang nasusunod. Kasi yung gusto natin, ang gusto nating bigyan ng value. Yung gusto natin, ang gusto nating makita na nangyayari. At hindi yung gusto talaga ni Jesus. Mga kapatid, kaya nga kaya we put our agenda before Jesus' teaching when we value our own status over Jesus' authority. Ibig sabihin, mga kapatid, mas mahalaga sa iyo yung reputation mo. Mas mahalaga yung status mo. Di ba? Sa mga Pariseo, mas mahalaga po sa kanila yung status nila kaysa sa pagpapasakop kay Jesus. Kaysa sa authority na binigay or na nandyan si Jesus. Mga kapatid, kapag tayo po hindi marunong sumunod sa authority, most of the time, we disobey. Halimbawa, sa trabaho po, isa kang empleyado. Ikaw ay 10 years na, matagal ka na sa trabaho mo, tapos may biglang bagong pasok na boss. Nag-apply at siya ay naging above you. Pero dahil feeling mo, ikaw ay mas above doon sa taong yon, hindi ka sumusunod. Hindi mo sinusunod yung authority niya. Kasi mas mahalaga sa iyo yung status mo na ikaw ay matagal na.
Alam niyo po, hindi porket mas matagal ka na, ikaw na yung may authority. Hindi porket, mga kapatid, na feeling mo mas may alam ka, pero kung hindi naman ikaw yung nilagay sa authority, hindi ka pa rin yung nasa authority. Halimbawa ho, ako bilang pastor, ako po ay inilagay ng Diyos at tinawag ng Diyos, mga kapatid, sa pagpapastor, sa pagpapahayag ng kanyang salita. Kahit ako ho, mga kapatid, ay binigyan ng Panginoon ng calling na i-lead ang mga tao patungo sa Diyos, hindi pa rin po ako yung authority over everything. Si Lord pa rin ang may authority sa akin. At kapag hindi ko yun in-appreciate, kapatid, I will disobey. I disobey. Magbigay tayo ng mga halimbawa. Paano ba natin minsan pinapakita na we value our own status over Jesus' authority? Mga kapatid, halimbawa, choosing cheating over honesty. Status kasi namin, pastor, may asawa na ako pero sobrang mahal ko siya. So pipiliin ko yung status namin na in a relationship although it's complicated. Pipiliin ko, pastor. Or kaya naman, pastor, ginagamit ko naman, pastor, tong nakuha kong pera sa kabutihan. Kahit hindi to galing sa kabutihan, pastor, kahit galing to sa isang bagay na alam kong mali, basta gagamitin ko sa kabutihan, sige, pastor, gagawin ko. Kasi, pastor, magagamit ko eh. You are choosing your own. Mga kapatid, your own self. Pinipili mo kung anong gusto mo, ang plano mo. Minsan, ayaw nating magpatuwid sa Diyos dahil sa pride. Dahil sa akala natin, alam na natin ang lahat, dahil akala natin tayo ang merong nasa posisyon, dahil akala natin, mga kapatid, tayo dapat ang masunod. Ang tanong sa bawat isa, si Jesus ba talaga ang may authority sa buhay mo? Siya ba talaga? Yung kapag sinabi niya, sumusunod ka ba talaga? Na kapag sinabi niya na huwag tong gawin at sundin mo to, sinusunod mo ba talaga? Si Jesus ba talaga ang may authority sa buhay kung ito? If not, mga kapatid, you are disobeying God. Bawat company, bawat eskwelahan, bawat pamilya, meron po talagang may authority. Tayo, na Christian, si Lord po yun. Hindi lang yun, mga kapatid. We put our agenda before Jesus' teaching when we prioritize our plans over Jesus' purpose. Mas number one. Kumbaga si Lord, number one, pero dahil gusto mo maging number one, tinulak mo siya bababa. Ginawa mo siyang number two. Ginawa mo siyang number three. Ginawa mo siyang number four. In short, hindi mo siya priority. Ang mga Pariseo ay may sariling plano. Meron po silang sariling layunin, ang gusto nila ay bitagin at itrap si Jesus. Ganito rin tayo minsan, mga kapatid. May sarili tayong plano para sa buhay natin at kapag hindi ito tugma sa kalooban ng Diyos, mas pinipili pa rin natin ang gusto natin. Mas pinipili pa rin natin ang mga bagay na sinasabi ng laman natin. Halimbawa sa mga estudyante, ang plano sa iyo ng Diyos, magkaroon ka ng partner mo sa buhay balang araw na makakatulong sa'yo. Ngayon, may nanliligaw sa'yo. Kinilig ka. Hindi ka na nakinig. Di ba? Minsan ang mga kabataan, pag kinilig, hindi na nakikinig. Or kahit hindi kabataan kahit mga yung mga walang jowa, yung mga single, kapag kinilig, hindi na nakikinig kahit mali. Di ba? Hindi yun yung plano sa'yo ng Diyos, pero pinapriority mo yung plano mo. Hindi mo binavalue. Meron kang sariling agenda. You are disobeying and sinning against God. At magtatanong ka, bakit hindi ko mabago-bago? Hindi ka kasi sumusunod sa plano ng Diyos. Bakit hindi ko maalis-alis? Hindi mo kasi pinapriority kung anong gusto ng Diyos. Mga kapatid, sabi sa Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gusto mo magbago? Seek ye first the kingdom of God. Not just that, pati yung righteousness ng Diyos. Alam niyo po, minsan may sarili na tayong plano sa buhay, nakapag-desisyon na tayo bago pa natin sabihin sa Diyos. Parang sa anak at magulang. Di ba, nakapag-swimming na bago magpaalam.
Mga anak, naranasan nyo na bang mag-swimming tapos bago kayo magpaalam? O nakapunta na kayo kung saan-saan, tapos sasabihin nyo, pwede ba akong pumunta ron, pero nakapunta na pala ako. Minsan gano'n tayo sa Diyos eh. Bago natin, alam niyo po, ginawa mo na bago mo sabihin. Ang ending, regret. Ang ending, sin. Ang ending, mga kapatid, hindi tayo naka-align sa plano ng Diyos. So lagi nating itanong, Panginoon, paano ko ba ito maaalis? Panginoon, paano ba, ito ba talaga ang gusto mo? Ito ba talaga yung pinapagawa mo? Lord, ito ba ang plano ko o ito ba ang layunin mo para sa akin? Paano natin mga kapatid maa-align ng sarili natin dun sa kagustuhan ng Diyos? Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. So paano ka makakaalis sa kasalanan at makakapaglakad ng naka-align sa kalooban ng Diyos? Trust in the Lord. Do not trust in your plans. Oo, maganda yung mga plano sa buhay. Maganda yon, pero commit it to the Lord. Kung sinagot ng Diyos or ginawa ng Diyos na establish yung plano mo, praise God. Pag hindi, still praise God. Alam niyo po mga kapatid, ang mga Pariseo, sa totoo lang, hindi talaga sila interesado dun sa babae lang. Hindi lang talaga sila interesado na basta lang, alam niyo yun, mag-interrupt kay Jesus. Sa point number 2, matututunan din natin na sometimes hindi tayo makaalis sa kasalanan kasi, number 2, we point at others instead of looking at our own sin. Tingnan natin to. Bakit hindi natin maalis ang mga sin or kasalanan sa buhay natin? Kasi we point at others instead of looking at our own sin. Makinig ko kayo sa akin. Itong preaching ko po na to, hindi para sa katabi mo. Ito pong pag-uusapan natin ngayon, para sa iyo. Itong pag-uusapan natin ngayon, para sa akin din. So ibig sabihin, it's personal for you. Hindi ka pumunta sa church. Atin ako ng church kasi para may mabanggit ako dito sa katabi ko na makasalanan siya. Atin ako ng church para pag-uwi ko, mayroon akong masisermon sa bahay. It's not for you. It's not for the person around you, but it's personal for you. Kapatid, bakit hindi tayo makaalis sa sin? Because we point at others instead of looking at our own sin. Basahin ko lang ang verses 4 to 6. Tignan po natin. Next slide, please. Verses 4 to 6. And said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. Tignan mo, this, ginamit niya yung word na this. Siya. Mga kapatid, in the law of Moses, commanded us to stone such women. Now, what do you say? They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Mga kapatid, tayo minsan bilang tao, takot tayo na i-confront ang sarili natin or takot tayo ma-confront sa sarili nating mali, sa sarili nating kasalanan. But we are not afraid to confront other people of their sins. Kaya minsan, mga kapatid, hindi tuloy tayo nagbabago. Hindi naaalis sa buhay natin ang kasalanan. Mas madali para sa atin na makita ang mali ng iba kaysa ang mali natin. So how do we point at others instead of looking at our own sin? Pastor, hindi naman ako nagpo-point finger katulad nung Pariseo. Hindi naman ako ito, makasalanan yan. Ito, siya, yung kapitbahay ko, mabunga nga. Hindi tayo nagaganon, di ba? Iniisip natin. Alam nyo, kahit di tayo nagaganon, minsan, we point at others instead of looking at our own sin when we think their sin is greater than ours. Tignan nyo to. When we think their sins are greater than ours. Iniisip, hindi mo pa nababanggit, na mas malaki ang kasalanan ng ibang tao kesa sa atin. Alam mo kaya hindi maalis-alis yung kasalanan mo kasi iniisip mo ganito eh. Mas makasalanan siya eh. So okay lang yung onting-onting maling-maling ginagawa ko. Kasi wala naman nakakita.
mas grabe naman yung sa kanya, mas kaparu-parusa. Di ba? Parang yung Pariseo. Yung Pariseo, inisip niya, nagtuturo naman ako ng Bible. Di ba? Pariseo naman ako, pari naman ako. Eto, nag-caught ng adultery, mas dapat yung parusahan. Alam niyo po, sa harap ng Diyos, pare-pareho po tayong nagkakasala, maliit man yan or malaki. Tayo lang naman ang nagbigay ng label sa sins eh. Nagbigay ba ng label ang Diyos sa kasalanan? Hindi nagbigay ng label ang Diyos sa kasalanan. Hindi niya sinabi na kapag nagsinungaling ka, 1% na sin lang yan. Maliit lang yung kasalanan na yan. O, kapag ikaw ay hindi nagbayad or ang tawag doon, nag 1, 2, 3. Okay lang yan kasi maliit na kasalanan lang yan eh. Hindi naman yan yung katulad nagnakaw sa bangko, etc. Tayo lang nagbibigay ng label sa sin, pero ang lahat ng naiisip ninyo na mali at hindi nyo ginawa na dapat ginawa ninyo na tama, kasalanan lahat yan sa harapan ng Diyos. Ano sabi sa Romans chapter 3 verse 23? Mga kapatid, for all have sinned, di ba? Lahat nagkasala and fall short from the glory of God. Di ba? Lahat tayo nagkamali, maliit man yan o malaki sa inyong paningin, lahat tayo na fall short, bumagsak, walang pumasa. Di ba? Kung ititest ito sa test paper, lahat tayo 0, lahat tayo failed, lahat tayo F. Walang 100, walang 75 kahit pasang awa, wala. Lahat tayo makasalanan. Huwag nating tignan kung mas mabuti ba tayo kaysa sa iba. Alam niyo kung ano mas better? Ang dapat tanungin natin, mas nagiging katulad ba ako ni Kristo araw-araw? Every day you have to choose. Every day you have to surrender. Nagiging katulad ba ako ni Kristo? Or hindi? Kung hindi, Lord, baguhin mo ko. Or Lord, tinitignan ko ba yung ibang tao? Kaya hindi ako nagbabago eh. Kasi alam niyo po, na-realize ko, para magbago ka, huwag kang tumingin sa iba. Tignan mo yung sarili mo. Tignan mo sarili mo, mga kapatid. Hindi lang yon. We point at others instead of looking at our own sin when, akala natin, maliban sa thinking, sa pointing, alam niyo minsan kaya hindi rin tayo nagbabago. Because sometimes we twist the scripture. We twist the scripture. Look at what happened to the Pharisees. The Pharisees point at the woman. Paki-next slide please. They point at the woman. Di ba? Sinabi niya, makasalanan to, dapat to batuhin ng bato. Sabi saan? Sa kasulatan ni Moises. The woman was caught in the act of adultery. Tagalogin natin. Ang babae nahuli ng akto sa ginagawang adultery. Pag sinabing akto, on the spot, live. Ang tanong, bakit babae lang ang dala-dala nila? Bakit babae lang? When we say we caught them in the act of the adultery, kasama yung lalaki. Bakit babae lang? Bakit? Iba yung motibo nila. Tinitwist nila. Tinwist nila. Ang kinuha lang nila babae. Alam niyo sabi sa Leviticus 20:10, maliit pala yung Leviticus 20:10, babasahin ko sa inyo. And the man that committed adultery with another man's wife, even he that committed adultery with his neighbor's wife, the adulterer, lalaki, and the adulteress shall surely be put to death. So ibig sabihin, sa utos, lalaki at babae dapat yung dala nila. Pero bakit babae lang? They are twisting it. Kaya hindi sila nagbabago. Kapatid, baka ganun tayo. Sinasabi sa iyo ng Diyos, forgive. Pero tinitwist natin. Kaya hindi tayo nakakapag-forgive at hindi tayo nakakasunod sa Diyos. Sabi ng Diyos, lumayo ka sa pagkakasalanan, pero sabi mo, ang sarap sa susunod na lang. We twist the scripture. Sabi siya sa iyo ng Diyos, anak, mag-lead ka ng family mo, patungo sa akin, we twist. Ayokong i-lead, pastor. Ang tigas ng ulo. We twist the scripture. Sabi sa Bible, train a child in the way that he should go. Sabi mo, sobrang busy ko, you are already twisting the scripture. Hindi yun sinabi, pero iba yung ginagawa mo. Mga kapatid, kung ano ang sinabi ng Diyos, wag nating baluktotin.
gusto mo magbago ka, hayaan mo yung salita ng Diyos mangusap sa'yo. Kumbaga, pag may nakita ka, teka lang Lord, sorry sinabi mo to sa akin, harap-harapan ko. Harap-harapan ko, Lord, wag na akong bumalik sa kasalanan ko. Pero Lord, pwede bang onti lang? Wag mo nang baguhin kung ano ang sinabi sa'yo. Wag nating gamitin ang Bible para ipagtanggol ang sarili natin. Wag, mga kapatid. Hayaan natin ang Bible ang magtuwid sa atin. Di ba ginagamit natin minsan ng Bible to defend ourselves? Sabi sa Bible! Sabi sa Bible! Bugbog ka sa akin! Sabi sa Bible! We are using the Bible for defense. Oo, maganda yon, pero sa spiritual realm. Although sa mga false teachings din. Pero wag mong gamitin for your self-motive. Hayaan mo ang Bible na magtuwid sa'yo. Ang ganda nga nung kanta natin kanina, di ba? Salamat. Di ba, sa pagtutuwid mo sa akin. Hindi ka matutuwid kung ayaw mong ayusin ang baluktot mong isip. Mga kapatid, hindi lang yon. Sometimes, we point at others and looking at their own sin when we want to justify our own sin. Sino dito nagja-justify? Kumbaga, gini-justify pa. Sinabi na mali, pero justify, hindi, ngayon lang yan, hindi. Sabi sa Bible, unti lang, hindi. Si word hindi. Kapatid, sa Matthew chapter 7, verse 3, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Tignan mo yung sarili mo, wag ka na mag-justify. Mga kapatid, minsan sa pag-justify natin, pinapalitan natin minsan yung pangalan ng kasalanan. Alam niyo ba yon? Minsan ang tao, sa pag-justify, pinapalitan yung pangalan ng kasalanan. Halimbawa, yung pride, pinapalitan natin ng confidence. Ayaw mo mag-sorry, confident lang ako, na strong ako. Confident, pride, baka pride yan. Di ba? O halimbawa, chismis, pinapalitan mo ng concern lang ako, gusto lang namin pag-usapan. Kasi baka may matulong siya, baka may ma-advise siya. Gina-justify. Di ba? Chismis, concern. Or kaya naman, minsan pinapalitan natin yung kasakiman, greedy, sa diskarte. Di ba? Nakuha sa maling paraan, diskarte ko lang yan. Diskarte lang. Kapatid, don't justify sin. If it is a sin na sinasabi ng Bible, it is a sin. And don't look at the other people, look at yourself. Kung ginagawa ba natin ang kalooban ng Diyos o hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos. Let's look at ourselves. Alam niyo sa kwentong to, maliban naman dun sa matututunan natin na nakukumit or umit na sin ng pariseo at ng babae, alam niyo sobrang may grasya pa rin ng Diyos. Sobrang mapagmahal pa rin niya. Na kahit alam niya na lahat tayo nag-fall short of the glory of God, nandyan pa rin siya para magbigay ng grace sa atin. Nandyan pa rin siya para tulungan tayo na maalis yung sin. Kaya nga sabi niya doon sa babae, go and live and do not sin no more. Mga kapatid, so sin alisin, paano? Paano? We must respond to God's conviction. Number 3, we must respond to God's conviction. According to verse 7 to 9, basahin ko lang po sa inyo mga kapatid. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Again, he stooped down and wrote on the ground. Next verse, please. Verse 9, at this, those who heard began to go away, one at a time. The older ones first, until Jesus was left with the woman still standing there. Mga kapatid, dito sa part na to, hindi po nakipagtalo si Jesus sa mga pariseo. Di ba? Hindi siya nakipagtalo. Ano mga pinagsasabi nyo? Baluktot ba yung isip nyo? Hindi siya nakipagtalo, hindi siya nakapag-debate tungkol sa kautusan. Sa halip, inilantad niya yung kalagayan ng puso ng mga pariseo at mga taong nakikinig. Paano? Sinabi niya kanina sa verse 9, sa Tagalog ko babasahin, ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang unang bumato sa kanya. Biglang nagkaroon ng conviction. Biglang nagkaroon ng rebuke. Biglang nagkaroon ng pagbabago.
na patungo sa babae, pero biglang patungo na personal sa kanila. Kinukonvict na pala sila ng Diyos. So bakit sila umalis nung sinabi ng Diyos yon? Bakit? Dahil tinamaan sila ng katotohanan ng Diyos. Mga kapatid, ang conviction ay biyaya ng Diyos. Do you experience conviction? Na-experience nyo na ba yan bilang isang Kristiyano? Alam niyo, hinahanap ko yung parang pinakatagalog ng conviction. Pero sa Tagalog, ginagamit daw tong conviction sa Tagalog ay hatol. Hatol. Hahatulan mo kung tama or mali, yun yung susundin mo. Hahatulan mo kung ano yung dapat gawin, yun yung susundin mo. Sa isang korte, mga kapatid, merong judge, siya yung umahatol, mga kapatid, kung paparusahan ba or hindi, base dun sa mga witnesses, ganun daw tayo. Bilang isang Kristiyano, kailangan mong hatulan. Tignan mo, sinasabi ba to ng Diyos sa akin kasi ikabubuti ko, pagkakabuti ko, at gusto ng Diyos, sundin ko. At sinabi ng Diyos, gagawin ko. Mga kapatid, ang conviction ay biyaya ng Diyos. Kailangan nating isipin na kapag tayo ay nakakaramdam ng konsensya na patungo dun sa kalooban ng Diyos, baka conviction na yan. Baka kalooban na ng Diyos yan. Hindi tayo kinoconvict ng Diyos para wasakin yung puso natin. Kinoconvict tayo ng Diyos para ibalik tayo sa Kanya. Di ba? Halimbawa, matagal kang nawala bilang isang Kristiyano. Tapos nakukonvict ka, parang sabi ng Diyos sa akin, bumalik ako sa Kanya. Pero hindi ko alam kung galing sa Diyos eh. Nagtatanong ka pa kung galing sa Diyos, pinababalik ka sa Kanya. Sabi ng puso ko, mag-church daw ako kahit na may kagalit ako sa church. Kaya lang, di ko alam kung galing sa Diyos. Galing sa Diyos yun, pinapapunta ka sa church eh. Kailangan mong makinig sa conviction. Alam niyo kung paano tayo makikinig sa conviction or paano tayo magre-respond sa conviction? Kapag nagkamali ka, naramdaman mo na kailangan mag-sorry, aminin mo. Mag-sorry ka. Kapag nagkamali ka, tapos sa tingin mo, nasaktan mo ang Diyos, mag-confess ka. So that's number one. How can we respond to God's conviction? By acknowledging our sin. Acknowledge. Acknowledge. Personal, specific. Kaya pag nagpipray tayo, ako po personal, kapag nagpipray po ako, nagpipray muna ako na patawarin ako ng Diyos dun sa mga specific sins ko na nagawa. Bakit? Kasi nagiging hindrance siya. Nagiging hindrance siya dun sa kalooban ng Diyos sa akin. Acknowledge your sin. Napansin niyo po, nung nagsalita na si Jesus, tumigil silang tumingin sa kasalanan ng babae. Napatingin sila, nanahimik sila sa sarili nilang kasalanan. Ang tao, kapag nanahimik, habang kinakausap mo, nag-iisip. Ang mga taong yon, habang kinakausap si Jesus, nung nagsasalita sila, ang ingay nila. Pero nung nagsalita na si Jesus, mga kapatid, nanahimik sila. Why? Because they are thinking of their own sins. I think some of them, they are acknowledging na that they are also a sinner. Kapatid, acknowledge your sin. Kasi pag hindi mo in-acknowledge yun, paano ka gagaling dun sa spiritual na sakit mo? Di ba para kang pumunta sa isang doktor, tapos sinabi mo sa doktor, Doc, feeling ko wala akong sakit kahit butas yung puso ko. Kaya kapatid, you need to acknowledge. Kailangan mo sabihin. Kailangan mo sabihin sa Diyos. Lord, ang dami kong nagawang, kanina Lord, nagdadrive ako, tapos may gumanong motor, tapos sinabihan ko siya na mamatay ka na. Lord, sorry. Or kaya naman, Lord, Lord, sorry kasi yung kaaway ko, hindi ko man sinaktan, pero sa isip ko, sinasabunutan ko. Sorry, Lord. You have to acknowledge your own sin. Kailangan mo tanggapin. Kailangan nating i-acknowledge na makasalanan tayo para mabago tayo ni Lord. So Lord, anong gusto mong baguhin ko na? Anong gusto mong baguhin sa akin? Alam niyo po, ang tunay na repentance ay nagsisimula sa pag-amin ng sariling kasalanan. Alam niyo po ba kapag ikaw ay nagrepent, nangingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo, hindi ka nangingi ng tawad para matanggal yung guilt. Tayo kasing tao may nararamdaman talagang guilt. Di ba? Kumbaga ang bigat-bigat kapag may nagawa kang mali. Hindi ka nag-ask ng forgiveness kay Lord para matanggal lang yung guilt. Nag-ask ka ng forgiveness kay Lord, you confess your sins because, mga kapatid, ang reason dapat is for you to repent. Ibig sabihin, you're turning away.
Ibig sabihin, aalis ka na dun sa kasalanan. Hindi lang yon. Especially, mga kapatid, by acknowledging our own sins is by humbly responding to God's rebuke. Hindi lang yon. Even the people, the godly people na ginagamit ng Diyos, nagre-respond ka sa mga rebuke nila. Minsan ba may nagsabi na sa inyo, "Uy, mali ang ginagawa mo," tapos nasaktan ka, tapos ayaw mo sumunod kasi feeling mo mas mabuti ka kaysa sa kanya? Kapatid, kapag alam mong mali, listen. Tumugon ka. Listen to them. And you will see, mga kapatid, na babaguhin ka ng Diyos. Tutulungan ka ng Diyos. Maaalis yung kasalanan sa buhay natin. Next, mga kapatid, sin, alisin, paano? And lastly, we must respond to Jesus' grace. Mali po to yung may S doon, dapat wala nang S doon sa dulo, nung kay Jesus. So we must respond to Jesus' grace. Verse 10 to 11, basahin po natin. Mga kapatid, Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" Next, verse 11. Mga kapatid, "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you." Jesus declared, "Go now and live your life of sin." Alam niyo ba, pag-alis ng lahat, si Jesus ang babae lang at yung naiwan. Alam niyo po, pag pinag-uusapan yung grace, minsan hindi natin to natitake seriously. Kaya paulit-ulit tayo sa mga maling nagagawa natin. Pero pag alam nyo, in-appreciate nyo yung grace ng Lord, na kahit hindi mo deserve na mabuhay at magkaroon ng heaven balang araw, o manirahan sa heaven balang araw, you will appreciate, mga kapatid. Pero kung hindi mo ina-appreciate yung grace ng Lord, mga kapatid, hindi ka magbabago eh. Feeling natin na pwede tayong mapunta sa langit dahil sa kabutihan natin. Feeling natin, kaya natin on our own to go to heaven. Kahit siguro magdodonate lang ako ng 1 million pesos, I will go to heaven na. Pero if you understand na no one deserved to go to heaven, but Jesus gave it to you, you will change. I believe kapag ikaw po, mga kapatid, is truly saved by grace, you will change. Magbabago tayo sa words, sa mind, sa heart, sa lahat ng aspect ng buhay natin, makakakitaan po tayo ng pagbabago. So how do we respond to Jesus' grace? Mga kapatid, by receiving His forgiveness. By the way, pinatawad niya na pala yung babae. Sinabi niya sa babae, hindi kita i-condemn. Pinapatawad na kita, go and sin no more. By the way, kapatid, nung time na nakakilala ka sa Diyos, you receive the forgiveness of God. Grabe yung kasalanan mo. Siguro lagpas pa sa universe, sa galaxy yung grabe ng kasalanan. At kung tatanungin nyo rin ako, makasalanan din akong tao. Kung makikilala niya ako from my past, baka hindi nyo na ako tanggapin bilang pastor nyo. Pero alam nyo po ba, mga kapatid, because of God's grace, I received the forgiveness of God. I received the forgiveness of God. Lahat tayo ay nagkasala, pero handa siyang magpatawad sa sino mang lalapit sa Kanya. According to James, draw near to Him, and He will draw near to you. Ibig sabihin, when God gives forgiveness, kailangan mo lumapit. Kailangan mo mag-sorry. Kailangan mong magsisi sa kasalanan. Kapatid, hindi lang yon. Sabi ng Diyos, kung magkakaroon lang ng script yung ginawa niya sa cross, sasabihin ng Diyos sa'yo, "Anak, nakikita kita, makasalanan ka, ako na magbabayad ng kaparusahan mo. Dadalhin ko na sa cross." Only His grace can forgive your sin. Only His grace, mga kapatid, can restore us from our sins. Kapatid, respond to Jesus' grace. And lastly, respond to Jesus' grace by turning away from your sin. Turn away.
Alam nyo yung sin, katulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, sin can destroy family. Sin can destroy your mind. Sin can destroy your heart. Sin can destroy your future. Sin can destroy your career. Sin can destroy your friendships. Sin can destroy the church. And sin can destroy the will of God in our lives. Kapatid, this morning, hindi tayo nag-aaral kasi gusto lang natin magkaroon ng something sa isip natin. Di ba? Kumbaga, hindi ako pumasok sa school kasi gusto ko lang matutunan yung subject. Pumasok ka sa school kasi gusto mong may apply sa'yo pagdating mo sa future. Ganon din sa church. Pumunta ka sa church, umupo ka dyan, kasi may gusto ka matutunan. May gusto kang may apply. Na paglabas mo dito, yung sin na kinaaaliwan mo, yung sin na kinagigiliwan mo, yung sin na tinatanim mo sa puso mo at isip mo at puso mo, tatalikuran mo. Kapatid, sa bawat paggising, merong pagpili. At sa bawat pagpili, dalawa lang yan. Choose sin that will destroy life, or choose obedience that will bless your life. Dalawa lang yan. Choose grace. Respond to God. Turn away from your sins, mga kapatid. Talikuran mo. Alam niyo sa kwento, sa kwento siguro tayo yung babae doon. Tayo yon. Nababatuhin na lang, iko-condemn na lang. Pero pinatawad ka ng Diyos. Bumalik ka na. Magsisi ka na. Kasi by His grace, He will save you. Kapatid, ang lahat ay guilty. Ang babae ay guilty. Ang mga Pariseyo ay guilty. Ang crowd ay guilty. At kung magiging tapat ka lang sa sarili mo, personal, tayo rin ay guilty. Guilty ka rin. Siguro kung ilalagay natin yung pangalan natin dito sa we are guilty too, halimbawa ako, Christian is guilty too. Like the woman. I am guilty too. Pero alam nyo, kahit na guilty tayo, ulitin ko lang yung sinabi ng Diyos. Neither do I condemn you. Go now and live your life of sin. Talikuran mo na. Sobra ka pong mahal ng Diyos, kapatid. Alam niyo nung inaaral ko to, 2 linggo na tong parang dumudurog sa puso ko. Sabi ko, Lord, baka naman may ma-offend ako. Sabi ko, Lord, baka naman meron akong alam mo yun, masaktan. Pero sabi sa akin ni Lord, actually para sa'yo din yan. Sabihin mo lang din sa kanila. Para sa inyong lahat yan. Kailangan nyong magbago sa kasalanan, bumalik sa akin, magsisi, alisin ang sin sa tulong ko. Kapatid, kung meron kang parang chain ng sin, pag sinabing chain, yung nakapalibot sa'yo, na parang ang hirap-hirap kumawala, there is a power in the name of Jesus. Kapatid, sabi sa John, when you are free indeed. Sabi nga ng mga youth natin dito you are free indeed. Kapatid, pwede kang maging malaya. Pwede kang umalis. Kailangan mo na lang mamili na pagtiwalaan ang sinabi ng Diyos. Go and live your life of sin. Layuan mo. Alisan mo. And with the power of the Holy Spirit, we can overcome everything. And with the power of the Holy Spirit, according also to Philippians chapter 4, verse 13. Sabay-sabay natin sabihin, I can do all things through Christ, which give us strength. Who gives us strength? Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, dahil
many times, and most of the time, we commit sins. And minsan, Panginoon, hindi kami aware, or aware man kami, Panginoon, patawarin niyo po kami. Lord, I pray this morning, open the hearts of each one of us here. Kung meron talaga sa mga puso ng bawat isa, Panginoon, na hanggang ngayon, hindi maalis-alis yung sin na yan, I pray that you will help them. I pray that they will respond to your grace. I pray that they will receive your forgiveness. And I pray, Lord Jesus, that they will be serious in following you. Panginoon, marami na pong nasira ang kasalanan. Simula pa po, Panginoon, kay Eva Tadan. Marami na po siyang bagay na ginulo. Marami na po ito, Panginoon, na pinipilit kaming ibaba. Lord, I pray, sa tulong ng banal mong Espiritu, palayain niyo po ang bawat isa. Alisin niyo, Panginoon, ang mga kadena ng kasalanan. Palitan niyo ng kagalakan ng banal mong Espiritu na tutulong at mangunguna sa bawat isa. Panginoon, i-reveal niyo po sa mga oras na ito ang puso po namin, ang mga bagay na ginagawa namin. Mga kapatid, ang Diyos ay faithful. Sabi niya sa 1 Corinthians 1:9, if any of you confess your sins, He is just and faithful to forgive you. Kapatid, ang Diyos ay nariyan para sa iyo. Ang Diyos ay nariyan para patawarin ka sa kasalanan mo. Kung feeling mo kinokondem ka ng ibang tao, the Lord do not condemn you. But as you receive the grace of God, turn away from your sin, kapatid. If you want to experience the life na sinasabi sa Jeremiah 29:11, turn away from your sins. Kapatid, you cannot do it on your own. Ask the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus, everyone will be free. In the name of Jesus, every generational sins that passes through every generation, it will cut down, Panginoon. Mababali na. Masisira na. Dahil makapangyarihan ka, aming Diyos. Panginoon, i-empower niyo po kami. Sa bawat araw ng buhay namin, mas pipiliin namin na alisin ang sin sa buhay po namin ito. Na sa bawat araw na darating, pipiliin namin na sumunod sa kalooban mo. Na sa bawat araw na darating, mga kapatid, aaralin namin ang inyong salita. Malalaman namin ang inyong kalooban at gagawin namin kung ano man ang nararapat na inuutos ninyo. Salamat po, Panginoon, sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Dinala mo ang buong kasalanan ng sanlibutan sa krus, Panginoon, para linisin kami. Salamat po, Panginoon, hindi namin to deserve, pero binigyan mo kami ng salvation. Salvation that is free for everyone. Salvation na mapupunta kami sa langit balang araw. Thank you for everything, Lord Jesus. Thank you for the cross. Thank you for everything, Lord. Lord, I pray na hindi lamang ito basta emotions namin. I pray mag-decide kami today, that we will live a life free of sin. We thank you, we honor you, we glorify you. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen.